Viva Señor Jesus Nazareno! Mabiyayang araw ng Huwebes Kapanalig, maligayang kapistahan po ni Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pagbati po sa lahat ng deboto ng Nazareno, lalo na sa mga taga-Quiapo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Nagbalik si Jesus sa Galilea, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu at lumaganap sa buong kapaligiran ng balita tungkol sa kanya. Kinaugalian niyang magturo sa kanilang mga sinagoga at pinupuris siya ng lahat. Pagdating niya sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng kasulatan at inabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niya ang lugar kung saan nasusulat, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag, ang pagkabawi ng paningin upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon." Binilot ni Jesus ang aklat. Ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo. At nakatuon sa kanya ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila. Isinakatuparan na ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo. At sumang-ayon silang lahat sa kanya habang nagtataka sa gayong pagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig. At sinabi nila, Hindi ba't ito ang anak ni Jose? Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Kilala ang debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno na mula pa sa Mexico noong ika-17 siglo. Paglaon ng panahon ay naging malapit sa puso ng mananampalatayang Pilipino si Jesus na tangan ang krus, bigat na bigat at nakaluhod ang isang tuhod, mistulang nadapa sa bigat at pasakit dala ng krus. Ayon sa ilang pag-aaral, malapit daw ang puso ng Pilipino sa Jesus Nazareno dahilan sa nakikita nilang buhay na Diyos, Emmanuel, kapiling natin, kahit na nasa rock bottom tayo ng ating buhay, sa ating pagkadapa, sa ating suliranin, bit-biting alalahanin. Naroon ang Diyos, hindi nga lamang kasama natin o kalakbay, talos din niya ang bigat, hirap, sakit at pagkadapa ng ating buhay. Kaya naman ayon din sa ilang pag-aaral, namamanata ang mga deboto sa Quiapo, sa Nazareno, hindi lamang upang humiling, ngunit higit sa lahat ay magpasalamat. Hindi dahil nababawasan o naiibsan ang mga pasakit, kundi magpasalamat dahil hindi tayo iniiwan ng Diyos sa kawalan. Lagi natin siyang kapiling, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaisa ho ng buong sambayanan ng Diyos, sana tulad ng nabasa natin sa ating Ebanghelyo, titigan natin, masdan natin, upang makintal sa ating gunita at puso ang mukha ng Diyos, si Jesus Nazareno, na lubos-lubosang nakiisa sa atin kahit na tayo makasalanan, upang sa ating pagtanggap sa Kanya, maging kabilang tayo sa mga anak ng Diyos na lubos siyang kinakalinga at minamahal. Dumulog po tayo sa kanyang awat habag upang malampasan natin ang mga suliranin ng may pag-asang nagagalak at nagtitiwala. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos
sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.